Ako ngayon. Kaya salamat sa Panginoon na muli pagsasalo-saluhan natin ang salita ng ating Panginoon. At we are so happy that our brethren in United States are here with us. Yes. So salamat din sa mga kapatid sa iba't ibang mga lugar na ito ang panahon na tayo nagkikita-kita at salamat sa Diyos na tayo ay nagkita-kita pa. Sa kabila ng mga isang taon na inaharap natin sa ating mga buhay, sa ating paglilingkod sa Panginoon, at salamat na ang bawat isa ay nanatili matapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya napakaganda ng ating tema sa taong ito. Desire to be a sanctified servant of God. Talagang kailangan ito. No? Hindi lamang yung mga ministro, kundi para sa lahat ito. Sapagkat pagka oras na tinanggap natin ang ating Panginoon, ikaw ay isa ng lingkod ng ating Panginoon. Kaya paglilingkuran natin siya sa abot ng ating makakaya. No? Kaya sabi, desire. No, bakit kaya sinabing desire? Alam nyo kasi, tayo mga tao, nilalang tayo ng Diyos na mayroon tayong kalayaan. Kaya, kailangan nasahin natin para kung ano yung nasa natin, siyang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. No, kaya sa hapon ito, kung mayroon pa dyan na hindi pa talaga isinuko ang kanilang mga buhay sa ating Panginoon, ito ang pagkakataon na nasahin ninyo. No? Nasahin ninyo yan. Sapagkat kung hindi ninyo nasahin yan, hindi ninyo makakamit yan. Kailangan nasa ating mga tao ang pagnanasa kung ano ang gusto natin sa ating mga buhay na ito. Habang tayo narito sa sanlibutan ito. No? Kaya kung mayroon pa rin itong hindi pa talaga tumatanggap sa Panginoon, mga bisita, no? Kung paano namin minasa na mamuhay, na banal at matuwid, sana kayo rin na mga narito ngayon. Para wag masayang yung pagparito ninyo sa convention na ito. Na kayo uwi, na dala-dala ninyo ang inyong tagumpay. No? Desire to be a sanctified, a servant of God. No? Kaya sa hapon ito, nawa, lagay ng Diyos ang pagnanasa sa bawat isa sa atin, na ano mga salita ng Panginoon na ating mapag-aralan sa hapon ito, ang pagnanasa ay gawin natin. Sapagkat nasa sa atin, ang Diyos tutulong lang siya kung ano ang gusto natin sa ating buhay na ito. No? Nasa sa atin ang pagnanasa. Ito sa 1 Timothy chapter 4, sabi niya rito, verse 12, let no man despise thy youth, but do an example of the believers in the word and conversation and charity and spirit and faith and purity. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na ito ating batayan na kailangan para maging halimbawa tayo, maging uliran tayo na mga manggagawa ng ating Panginoon. Kailangan maabot natin ito. Yung karanasan na ito. Ito yung karanasan. No, hindi lang ito yung aral na itinuturo na alam natin, ngunit hindi natin karanasan. Kailangan maging karanasan natin na tayo na ay isa sa mga sanctified. No, pero bago tayo makakarating dyan sa sanctification, siyempre dadaan muna tayo sa justification. No? Dahil hindi natin pwedeng laktawan ang pag-aaring ganap o ang justification. Hindi tayo makakarating sa sanctification kung hindi tayo dadaan dyan. No, kaya sa mga hindi pa talaga tumanggap sa Panginoon sa hapon ito,
Sa mga hindi pa inaring ganap o hindi pa na-justified, no? In the sight of God, kailangan nasahin ninyo sa hapon ito na kayo ay ariing ganap ng ating Panginoon. No? Dahil hindi natin mararating itong ating tema nito kung hindi tayo nadaan sa justification. Yan ang salvation eh. Dalawang gawain ng biyaya, towards of grace and the life of man. First is justification. We have to be justified first in the sight of God. So, paano mangyayari yun? Kailangan dumating tayo dun sa punto, no? Na ang pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon. No? Siguro matagal naman na panahon, kung ano nang edad ninyo ngayon, siguro nagkaroon na rin kayo ng mga tinatawag na life inventory. No? Nag-inventaryo ba kayo ng buhay nyo? No? Alam ba, sa taon na nagdaan, nag-inventaryo ba kayo ng buhay nyo? Ano bang nagawa ninyo sa ating Panginoon? Ano ba ang tagumpay ninyo sa Panginoon? No? Kaya sa mga narito na hindi pa talaga tumatanggap sa Panginoon, kailangan maranasan natin ang pag-aaring ganap. Ano itong pag-aaring ganap? No? Ito yung kalagayan ng isang taong makasalanan ay nagsisi ng lubusan sa kanyang mga kasalanan. Isinuko mong lubos ang iyong buhay sa Panginoon. No? Na hindi na ang kalooban mo siya masunod, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. You have to surrender to God. No? Not your will, but the will of God. Kaya kailangan darating tayo sa punto na yun. No, para tayo ay ariing ganap ng ating Panginoon. Sapagkat ang kaligtasan, ito ay biyaya lang ng Diyos. No, awa lang ng ating Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat. No? Tayo naging masama, tayo makasalanan, mga suwail tayo, at hindi karapat-dapat. Kaya kailangan natin ang kahabagan ng ating Panginoon. Kaya kung hindi natin isusuko ang ating buhay sa Panginoon, no, at mangako ng pagtalikod sa kasalanan, sumampalataya sa dugo ng ating Panginoon Kristo na nabubok sa krus sa Kalbaryo, na siya naglilinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Dalawang uri kasi kasalanan eh. Mayroon tayong tinatawag na acquired sin. Yung kasalanan na ginawa natin, na yan ay nangangailangan ng kapatawaran. Kaya sa justification, yan ang hinihingi natin ng kapatawaran. Yung mga ginawa natin mga kasalanan. No? Kailangan mapatawad yan, malinis yan, mawala sa atin yan, para ariing ganap tayo ng Diyos. Na pabagang ang tingin sa atin ng Diyos, na pabagang hindi tayo nagkasala, malinis tayo sa harapan ng ating Panginoon. No? Kailangan panampalatayanan mo yan. Dahil kung hindi ka manampalataya, kahit na lagi ka nagsisisi, kung hindi mo sa palatayanan na ikaw pinatawad, na ikaw nilinis ng ating Panginoon, walang kaligtasan na mangyayari sa iyo. Kaya yan ang unang hakbang ng kaligtasan, justification. Ariing ganap tayo na para bagang hindi tayo nagkasala. At ang ikalawang biyaya na yan, yan ang tinatawag na sanctification. No, kaya ang kandidato lang sa sanctification, yung mga inaring ganap na. Yung mga naligtas na, yung mga talagang nabago ng buhay nila, na sila hindi na nagkakasala. Yun lang ang kandidato ron. Sila lang dapat na ma-sanctify. Yung mga makasalanan, hindi na kailangan ng sanctification. Ang kailangan ng mga makasalanan ay mapatawad ang kanilang mga kasalanan. No? Hindi tayo pwedeng lumundag. No? Kailangan susunod tayo sa proseso ng ating Panginoon. Kaya ang mga dapat lang na ma-sanctify ay yung mga inaring ganap na. Yung mga talagang napatawad na, yung mga talagang nabago na ang kanilang mga buhay. Dahil hindi natin pwedeng yan, dugo natin buhay sa Panginoon kung tayo marumi. No? We cannot offer ourselves a living sacrifice to God if we are a sinner. So we need to be justified. Mapatawad muna tayo sa ating mga kasalanan. No? Para maging karapat-dapat tayo yan sa kinatawag na sanctification. Dahil sabi niya rito,
Maging uliran tayo sa pananampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Ang sabi rito, sa 1 Timothy, ngunit ang kinawian ng bilid ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budi at sa pananampalataya hindi paibabaw. No? Ang pananampalataya daw ay kailangan nabubuhat sa malinis na puso. So, paano ang puso natin ay malilinis? Ito ay sa pamamagitan ng sanctification, sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo, upang yung ugat ng kasalanan, yung carnality, yung depraved nature na ninana natin. Kaya iba't kaya dyan, kailangan ay masunog yan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil ang pananampalataya na maging uliran ay nagbubuhat, it comes from the pure heart. No? Kaya kung ang pananampalataya mo, marumi ang puso mo, hindi ka magiging uliran sa iyong pananampalataya. Kailangan natin ang malinis na puso sapagkat ang malinis na puso ay mayroong sakdal na pananampalataya. No? Sakdal ang kanyang pananampalataya. Hindi nag-aalinlangan sa mga pangako ng Diyos, sa mga pangaral ng Diyos. Ang anumang salita ng Panginoon, pinaniniwalaan niya, sinasampalatayanan niya, no? Na magaganap sa kanyang buhay. Kaya kung paano natin tinanggap ang kaligtasan o ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sanctification, malubusan, pagpapawala ng malinis na puso, matatanggap din natin sa pamamagitan din ng pananampalataya. Sapagkat yun ang kailangan ng bawat isa sa atin. Ng ating pananampalataya ay nanggagaling sa malinis na puso. Sapagkat mayroong pananampalataya, ngunit pagdating ng mga kapagsubukan, ano nangyayari? Tumatalikod, nawawala, nababackslide, nag-aalinlangan. No? At lalo na ang pananampalataya sa mga pangako ng ating Panginoon. No? Maraming hindi mga nagtatagumpay sa kanilang buhay pananampalataya, sa kanilang paglilingkod, sapagkat kulang ang kanilang pananampalataya, ang pagtitiwala sa mga pangako ng ating Panginoon. Lalo na pagdating din doon sa mga karamdaman. No? Maraming hindi nagtatagumpay pagdating doon sa mga karamdaman kung ang iyong pananampalataya ay hindi sakdal. No? Ang mga nagtatagumpay lang, yung mga sakdal ang kanilang pananampalataya. Yung mga Kristiyanong pinabanal. No? Sabi nga, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. No? Ang mga handang mamatay sa kanilang buhay. Sino sa inyo handa na mamatay? Halimbawa, namatay ang Panginoon ngayon. Sino handa na sumama sa ating Panginoon? Amen. Yung iba, hindi pa. Alam niyo mga kapatid, noong nakaraang taong convention, pag-uwi ko doon sa Negros, nagpatingin ako na aking blood sugar. Dahil masama ang aking pakiramdam. Gusto ko, mahiga na lang palagi. No? Grabe pala ang tindi ng kwan. Mataas ang sugar mo. Umabot ako ng 601. Alam niyo mga kapatid, gusto ko mahiga na lang. Yung para ayaw ng kumilos. No? Pero, sabi nga, marami akong natutulungan. Ilang buwan na tiniis ko. Hindi ako nagpa-doktor. Hindi ako minom ng gamot. Kaya sabi ko, Panginoon, kung kailangan mo ako sa iyong gawain, pagalingin mo ako. So kung hindi na, meron ka nang nakita ng kapalit, ulihin ng Panginoon. Marami nag-a-advise sa akin, huwag kang kumain mo yan. Konti lang ang kainin mong kanin, dahil pinagagalingan din niya ng matamis. Lumipas sa mga ilang buwan, tinignan ko yung itsura ko sa salamin. Naku, payat na ako. Ulumot ay mukha ko, tumanda akong lalo. Sabi ko, hindi ata ako mamamatay sa diabetes, mga
mamamatay yata ako sa kapabawas ng pagkain. Ang baywang ko, 34, 33, 30 na lang. Sexy na. Alam niyo mga kapatid, inulit-ulit kong basahin niyo sa 1 Timothy. Nasabi ang lahat ng nilalang ng Diyos. Sabi niya, tanggapin ninyo na may pagpasalamat, pakabanalin at lilinisin ng ating Panginoon. Sinampalatayanan ng kapatid. Kinain ko na lahat. Salamat sa Panginoon. Pag may Diyos ka pala, may pananampalataya ka, walang bawal eh. Walang bawal. Na pagkain. So, salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, hindi na ako makakarating ng convention na. Kaya excited ako sa convention na ito eh. Yung pala, una akong mga Kaya alam nyo, natutunan ko sa karamdaman, pagka tumatagal mo na yung karamdaman mo na hindi pa pinapagaling ng Panginoon, sinasanay ka ng Panginoon ng pag-ibig. Pag-ibig, paghihintay, no? Kahit anong nararamdaman sa katawan mo. No, kung gusto mo mapaglingkod sa Panginoon, bangon ka dyan, kumilos ka. Oh, ipagpatuloy mo ang gawain ng Panginoon. Oh, dahil kung hindi ka kikilos, abay, hinihintay mo lang mamamatay ka na nga. Oh. Ay, hindi ka rin nagagamit ng Panginoon eh. Pero kahit na may sakit ka, kahit masama pakiramdam mo, kahit na nangarap ka, hindi gumaganyan-ganyan na ito, paano tutumba ka na. Oh. Ang Diyos nakikita niya na gusto mo pang mapagamit sa Kanya. Kaya ang natutunan ko mga kapatid sa karamdaman, kailangan na sinasanay lang tayo ng Panginoon ng pag-ibig, paghihintay kung kailan ipakakaloob ng Panginoon ang kagalingan at ang pagiging handang mamatay. Dahil pag hindi ka handang mamatay, if you are not ready to die, you cannot have a victory on, what you call that? Ano ba yung sakit? On sickness. You cannot have victory on sickness if you are not ready to die. Yan ang experience ko mga kapatid. Kaya ang pananampalataya na nagbuhat sa malinis na puso. Yun ang kailangan natin. Sapagkat kung malinis ang puso mo mga kapatid, yung gawain ng Panginoon, no? Napakaraming gawain ng ating Panginoon. Kasi kasama yan eh. Saktan ng pag-ibig, malinis na puso, kapuspusan ng Espiritu Santo, kasama lahat yan. Isang package yan. Pero nasa sa atin yan mga kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon na maging irresponsable o maging tamad sa kanyang gawain. Kundi nagpapatuloy ka. No? Kaya, hindi lang kailangan ng sanctification sa mga ngaral, sa mga ministro ng Panginoon, kundi sa ating lahat. Sa mga sabi nga, hanapin ninyo ang pagpapakabanal sa lahat ng mga tao. Ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at pagpapakabanal na kung wala ito, hindi ninyo makikita ang Diyos. Kaya kailangan natin na ang pananampalataya natin ay nagbuhat sa malinis na puso. Sapagkat yun lang ang pananampalatayang nagtatagumpay. No? Ano mang karapin ng bagyo ng buhay, mga kahirapan, mga problema, o ano mang... Siyempre, narito pa tayo sa mundo nito, marami tayong hinaharap. Problema sa kamag-anak, problema sa pamilya, problema sa financial, no? Sa gawain ng Panginoon, marami. Problema sa kongregasyon. Nandiyan yung lahat. Kung hindi tayo mayroong malinis na puso, hindi natin mapagtatagumpayan yan. Sapagkat ang may malinis na puso, sakdal ang kanyang pananampalataya. Sakdal ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sakdal ang kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa-tao at sa gawain ng ating Panginoon. No? Kaya kailangan natin ang pananampalataya natin. Maging uliran ka sa iyong pananampalataya. No? Kaya paano tayo nakakahawa ng ibang mga taong sasampalataya sa ating pangangaral kung ang ating pananampalataya ay paakwan? Ano yung bang
Alam niyo sa mga kapatid natin na mga pinagpala sa mga material, kahit na sila pinagpala sa mga material, hindi na sila maligaya kung mawawala sila sa Panginoon. Hindi na sila maligaya sapagkat ang buhay nila, no, ang kanyang kagalakan ay nandoon na sa ating Panginoon. Hindi na sila papayag na mawawala pa ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Hindi na sila makapaglingkod sa Panginoon kahit na yumaman sila sa mga material. Sapagkat yun ang kagalakan nila ng mga pagpapala na yan na pinagkakalob sa kanilang Panginoon, gagamitin din nila sa gawain ng ating Panginoon. No? Lalo silang pinagpapala ng ating Panginoon. No? Ngayon, kung halimbawa, hindi malinis ang puso mo, pagpalain ka ng Panginoon sa material, wala na. Baka yung pang maging dahilan na tatalikod ka sa Panginoon. Manghihina ka sa iba ng pantay at ang puso at isip mo, mapupokus na lang doon sa mga material na mga bagay. Kaya kailangan ang pananampalataya na nagbuhat sa malinis na puso. Kaya sabi nga nito, ngunit ang kinauwian ng bilin ang pag-ibig na nagbuhat sa malinis na puso. Mabuting budhi at pananampalataya, hindi paimbabaw. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, maging uliran ka sa iyong pananampalataya. No? At sabi niya, ang iyong sa iyong mga pananalita. Ayan. Pag malinis ang puso mo, walang pananalita na lalabas sa iyong mga bibig na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Na hindi nagiging blessing sa iyong kapwa-tao. No? Kaya kailangan talaga natin yung experience na tinatawag na transformation, talagang pagbabago sa loob. No? Hindi yung basta-basta lang na. Kaya yung mga Kristiyano na hindi pa talaga nagsasabing Kristiyano na hindi talaga karanasan yung tinatawag na transformation. Kaya kahit anong pangaral natin itong maging sacrifice, hindi nila nanasayang yan. No? Ang nagnanasa lang na masacrifice, yung mga talagang karanasan nila, ang transformation. Yung talagang binago ka ng espiritu, binago ka ng mga puso, binago yung kanilang mga desire, sapagkat ang malinis na puso ay nagdi-desire yan ng lalong mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pinagpuputi mo pa yung paglilingkod sa Panginoon. Pinagpuputi mo yung pamumuhay na aking kalugod-lugod sa Panginoon. Yan ang malinis na puso. No? Gusto niya na anumang paglilingkod at anumang gawin niya sa kanyang buhay ay yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. No? Kaya kailangan ng malinis na puso. No? Pag-ibig, pananampalataya, pag-ibig sa pananalita, no? Kaya nga sabi mo, sa pananalita mo, maging banal ka. Sa pananalita mo, magiging makasalanan ka. Kaya kung paano ka nagsasalita, diyan ka hatulan. Hatulan ka dyan ng Panginoon kung paano ka nagsasalita. Kaya kailangan tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, na kiniklaim natin na tayo mga Kristiyano, kabilang sa Iglesia ng Diyos, kailangan maging uliran tayo sa ating pananalita. Hindi tayo mariringgan ng mga pananalita na hindi kaya-aya, no? Sa pandinig ng ating Panginoon. Kailangan ng mga salita na malabas sa ating mga bibig, maging blessing nito. No, maging pagpapala sa mga taong nakakarinig, maging hamon sa kanila na sila'y mamuhay din, no, sumampalataya din na mayroong Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. No? Dahil alam niyo mga kapatid, sabi nga ang pagsasanay ng kabanalan dito sa lupa Tamo yung mga alagad niya, tinuruan sila natin Panginoon. Manalangin kayo ng ganito. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So dito pa lang sa lupa, kailangan mamuhay na tayo ng para sa langit. Ngayon kung hindi natin karanasan ito, ating tema nito, paano tayo makapamuhay dito sa lupa ng para sa langit? Maging sa ating mga pananalita
lupa. Hindi doon sa kabilang buhay. Sabagat ang kabanalan ng Diyos, yun ay pinabahagi lang sa atin. Pero kung hindi natin tuturuan ang ating sarili na ayusin ang ating pananalita, ang pananalita na naayon sa kalooban ng ating Panginoon, hindi tayo masasanay. Kaya pagsasanay, sasanayin natin ang ating mga sarili na dito pala sa lupa, magsalita na tayo. Ang ating pananalita ay para nasa langit. No? At yan ay nagbubuhat pa rin sa malinis na puso. Sapagat ang puso raw natin, dito daw nanggagaling ang mga lumalabas sa ating mga bibig. No? From our heart, it comes what comes out of our lips. Dito daw yan nanggagaling sa ating mga puso. Kaya kung malinis ang ating puso, malinis ang ating mga mananalita. Malinis ang ating mga pag-iisip. No? Walang karumihan. No? Sapagat inalis na ng Diyos ang karumihan niya. No? Kaya tinan ninyo, ano ba yung mga manifestation ng carnality sa buhay ng tao? No? Sabi nga, ang kasalanan minahal natin, o yung depraved sin, sa loob pa lang ng tiyan ng nanay na natin, bata pa tayo nandoon na yun. No? Hanggang sa ipinanganak. No? Nandoon yan, unti-unti, nagmamanifest. Ang depraved nature na yan. Tinan niyo yung mga bata. No? Maliit pa yan ng sanggol. No? Pagka nagutom yan, hindi mo yan napasusok agad. Anong gagawin niya? Magwawala yan, iiyak yan. At kuminsan, kakagatin yung suso ng nanay niya. Pagka hindi yan komportable sa katawan niya, iyak nang iyak yan. No? Mag-ano yan? Magwawala yan. No? That is the sign of carnality. Mayroon siyang gusto, hindi mo nakabigyan. Gulong yan sa sahig. Iiyak yan ng todo-todo. Kaya tayo na naman. Kung minsan, meron tayong gusto sa Panginoon. Pag puno-puno ka ba ng karnalidad, yun, magmamanifest yun. Minsan tatampo ka. Kaya kung minsan yung mga iba, pag may hiningi sa Panginoon, hindi na ibigay ka agad. Ano mangyayari? Magkakampo sa Panginoon. Alam nyo, ang karamdaman, babalik ako doon sa karamdaman, hindi naman talaga yung pinagbabawal ang pagpadoktor, hindi naman pinagbabawal ang Panginoon ng gamot. Pero kung gusto natin maluwalhatin natin, Panginoon, i-encourage ko kayo na sa Diyos kayo magtiwala. Sa Diyos tayo magtiwala. Walang komplikasyon yan. Dahil siya ang gumawa ng katawan natin. Siya rin ang marunong yan, kung paano niya yan, aayusin yung ating katawan. Kaya ini-encourage ko kayo sa Panginoon. Yung gagastusin ko, may pera kayo na pwede ninyong gastusin sa doktor, sa gamot. Ilaanin niya sa gawain ng Panginoon. Makakatulong pa yan sa gawain ng Panginoon. Ang lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon, doon natin mabibigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. At maging sa mga pananalita natin, diyan din natin mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. No? Sapagat diyan ang nagpapatunay sa ating pananalita kung ano ang kalalagayan ng ating mga puso sa harapan ng ating Panginoon. Pagkatago-taguin naman yan, lalabas din yan. Bubad tayo lahat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya itong convention na ito, lahat na nito, sana maging totoo tayo sa Panginoon. Maging totoo tayo. No? Aminin natin kung anong kalalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon. Kung ano ang kalalagayan ng ating pananampalataya, aminin natin. No? At yung mga nasa kasalanan pa, aminin mo na tayo makasalanan. Sapagkat kung inaako natin na tayo makasalanan, ang Diyos bugana sa kanyang kapatawaran. No? Kaya yan ang pangako ng ating Panginoon. Maging pananampalataya na maging uliran sa ating pananalita at sa ating pamumuhay. Napakalaga ng pamumuhay natin. No? Araw-araw ang ating pamumuhay, yung mga kapitbahay natin nakatingin sa atin. Yung mga tao sa paligid natin. Yung mga kapatid natin sa pananampalataya sa loob ng iglesia. Kaya napakalaga ng ating pamumuhay ay maging uliran, maging halimbawa sa lahat ng mga tao. No? Sa lahat ng mga tao. Dahil
nakatago. Kaya kailangan ang ating pamumuhay ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yung pag walang masabi ang kabilang panig, no? Yung wala silang may sumbat, no? Para naman yung mga manggagawa natin sa Panginoon, ay lalo silang ma-encourage na maging masipag gumawa sa Panginoon sapagkat sabi nga sa bahay ng Diyos, mayroon daw kasangkapan ng kasiraan, may mga kasangkapan na malinis na ginagamit ng Panginoon. Ngunit kung minsan, kung ang ating pamumuhay na ito, nagbibigay discouragement sa mga manggagawa. Gusto ba ninyo ba yun? Nang inyong mga buhay nagbibigay discouragement sa mga manggagawa na hindi na lumago, umunlad at gawain ng ating Panginoon dahil doon sa iyong pamumuhay na hindi mo ipinamumuhay ang buhay na itinuturo sa atin ng Panginoon, nagbibigay discouragement sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Kaya kailangan maging uliran. Alam nyo, hindi ka man marunong mangaral, hindi ka man marunong magpatotoo, hindi ka man magsalita. Ang buhay mo ay siyang patotoo. Siyang patotoo sa mga tao sa palibot mo. No? Sila ang magsasabi kung ano ka. Hindi ka magsasalita para sa iyo, kundi sila ang magsasabi kung ano ang iyong pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon. At mangyayari lang yan kung marating natin yung sanctification na yan. No? Lubusang pagpapakabanal. No? Kailangan maabot natin yan lahat, mga kapatid. All of us here. No? Kailangan marating natin yan, maabot natin yan yung lubusang pagpapakabanal. Sapagat yan ang pinakamataas na antas sa buhay ng isang Kristiyano. At ang mga lubusang pinabanalan ang laging mapagtagumpay sa kanilang mga buhay. No? Kaya wala nang tatalikod, wala nang manghina, wala nang manglalamig. Pag naabot natin yan, no? Pag naabot natin yan, kaya kailangan nasahin natin yan. We have to decide. No? Pag nakita mo yung carnality mo, pag nakita mo mayroon ka pang marunong puso, decide mo, pagdirihan mo, nung nakakahiya sa Panginoon. No? Kung nakikita ninyo yung mga carnality, hindi ba kayo nahiya sa Panginoon? Ha? Kung nakikita ninyo, kung minsan lumalabas pa, nagmamanifest pa yung mga carnality, dumarating pa yung nanghina, nalalamig, pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa salapi, hindi ba kayo nahiya sa inyong mga sarili, mga kapatid? Tayo niligtas ng Panginoon para gamitin niya para sa kanyang gawain. No? Sagana ang bilaya at ang pagpapala, ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi nagpupulang ang ating Panginoon. No? Kahit na tayo maraming pagpupulang sa Panginoon, kailanman ang Diyos hindi nagpulang sa atin. No? Kaya kung naranasan mo yung sanctification na yan, wala nang panahon na ikaw tatalikod pa sa ating Panginoon. Mabuhay, mamatay, maghirap ka, anumang daanan mo sa iyong buhay, nandiyan ka pa rin na nanatili. Sapagat ang kamatayan mo ay tagumpay. Pakinabang ang kamatayan ng isang Kristiyano ginagawa. No? Kaya nawa mga kapatid, tulungan natin ang ating mga sarili na nasahin natin ito. Pananampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Kalinisan. No? Alam nyo, ang ating Diyos na pinaglilingkuran, Diyos din yan ng kalinisan. Sabi nga, cleanliness is next to godliness. Kalinisan ng ating buhay. No? Yan ang kailangan natin sa panahon natin ngayon. No? Sabi nga, sa panahon natin ngayon, kung magkasano, naghihintay na lang tayo. No? Ilang panahon na lang. No? Na ang pagparito ng ating Panginoon ay darating na siya. Kaya nga sabi sa wala ng kasulatan ng mga masama, nagpapakasama, ang mga banal ay lalo nagpapakabanal. No? Kaya nakikita ba ninyo ngayon yan? Ang mga banal, nagpapakabanal, ang mga masama ay lalo nagpapakasama. Kaya kailangan ay mamuhay tayo na uliran tayo sa kalinisan. No? Dahil kailangan, iarap ng Panginoon ng kanyang iglesia na walang kulubot. No? Malinis, walang kulubot. Walang anumang kapintasan. Kaya kung inaamin natin sa ating mga sarili na
tayo ay kabilang sa iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang dugo. Alam naman natin yan, pinag-aralan na natin yan na walang kabilang sa iglesia ng Diyos na mga kasalanan. Sapagat ang babalikan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ay ang kanyang iglesia. Sino ito? Yung mga taong naligtas mula sa kasalanan na mga pinabanal sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Yan ang babalikan niya. No? Hindi siya babalik para sa mga kasalanan, kundi para doon sa mga Kristiyanong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kailangan maging handa tayo. No, kaya kung narating na natin ang lubusan ng pagpapakabanal sa sakdal ng pag-ibig, lahat tayo ay magiging handa. Lahat tayo magiging handa sa pagparito ng ating Panginoon. No? Huwag tayong pasama-sama lang. No? Napakahirap na kalalagayan, mga kapatid, na ilang taon, no? Magkasama tayo. Magkasama tayo pinangangaralan ng Diyos. No? Napakatapos, pag dumating na tayo sa huling punto ng ating buhay, hindi pa tayo makakasama doon sa langit. Alam niyo, ang pinakamalaga, sabi dito sa Ecclesiastes na basa ko, ang pinakamalaga raw na bahagi sa buhay natin mga tao, yung huling panahon ng ating buhay. The last part of our life. Yan ang pinakamahalaga. Kung noon, mainit ka sa kalagitnaan, mainit ka sa paglilingkod sa Panginoon, laging matapat ka, at sa kawilbihan, wala na. Patay kang bata ka. Nakakalungkot, mga kapatid. Sana hindi mo na lang nalaman ang katotohanan. Sana hindi mo na lang nakilala ang Diyos. Sana hindi ka na lang nagpasimula ng buhay Kristiyano. No? Hindi ka na nagpasimula sana maglingkod sa ating Panginoon. Sa huling bahagi, in the last part of your life, doon ka pa. Matagpuan ng Panginoon na hindi nakahanda para sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon, sa mga kapatid na nagagalak natin ang aking puso doon sa mga matagal ko na hindi nadalangin na nandiyan na sila. Salamat sa Panginoon na nakapabalik loob na sila. No, kaya ipanalangin natin sa Panginoon ay mga nakapabalik loob. Sana magpatuloy silang mainit na huwag na dumating yung panghihina at panlalamig. Kailangan lahat tayo. No, kaya nagkiklaim na tayo mga anak ng Diyos. Kailangan lahat tayo sama-sama doon sa buhay na walang hanggan. Kaya, itong convention sa tawag ito, pag dumating ang Panginoon, ang susunod na convention, doon tayo. Sa langit. Kaya, ang tatalikod, hindi makakasama. Those who were backslide, you cannot be a part and convention in heaven. Tama ba yun? Pagpasensyahan nyo na yung English ko, English si Joseph Estrada. Kaya, sana mga kapatid, isang hamon ang bawat isa sa atin. Ang tema natin sa taon nito, be a sanctified servant of God. No? Napakaganda. Sana isip-isipin natin palagi yan na ang buhay natin maging halimbawa sa kalahat ng mga tao. Alam niyo kasi mga kapatid, pagka ang buhay mo, no? Naging halimbawa sa lahat ng mga tao. Kumbaga sana po natin dito sa punto na harap ka na, tulad po sa Pablo, malinis na aking mga kamay. Wala na akong pananagutan. Nagawa ko na ang buong makakaya ko. Diba? Kasi maharap ka sa Panginoon. Hindi mo ginawa kung makakaya mo na mamuhay ng banal at matuwid. Hindi mo ginawa kung makakaya mo na paglingkuran ng Panginoon ng buong makakaya mo. Alam mo, hindi ito pinag-uusapan yung the quantity ng paglilingkod mo sa Panginoon. Kundi, ang pinag-uusapan nito, the quality. Yung quality na ibinibigay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabagat, hindi tayo ganun pa rin kalagayan ng buhay. Di ba? May mga pamilyado, may mga single, may mga kakayanan, may walang kakayanan. Pero, ang pinakamalaga nito, na anumang kalagayan mo sa iyong buhay, binigay mo ang pinaka-the best mo na buong makakaya para sa ating Panginoon. No? Kaya nawa mga kapatid sa hapon ito. No? Yung mga hindi pa naabot ito, abutin yung mga kapatid. Huwag kayong umuwi. Huwag kayong umuwi na hindi nyo naabot yung mga kapatid. Sayang.
No? Yung mga nag-aalangan yan sa kanilang certification, lapitan mo ng Panginoon. Asa mo ba ng Panginoon, tinanggap ko malinis na puso sa oras na ito. Mamumuhay ako ng malinis na puso. Pananampalataya yan mga kapatid. No? Para ano mga kaharapin natin sa ating buhay na ito, sa ating pag-iwalay, mga kapatid, nandiyan pa rin tayo. Buo pa rin tayo. No? Walang kulang, kundi nadagdagan. So mga ang buhay natin naging halimbawa sa lahat ng mga tao doon sa lugar na ating pinaglilingkuran. No? So, sana mga kapatid, pag-unawa dito sa akin. At aawit tayo, pagtawag sa ating mga kapatid. Ba talaga tumanggap sa pag-uunggap ng Panginoon Panginoon? Huwag kayong uuwi! Na bisita lang. Kaya uuwi ka. You will come with that you are a member of the family of God. Huwag kayong uuwi na hindi kayo membro ng pamilya ng Diyos. Manaming Diyos, nabilat mo na ang mga pagkakas sa lahat. Muli ang nasa mo ito ay pinupuri namin, pinasasalamatan sa isa pang servisyo na hindi pinagkaroon sa aking kinarignan. Salamat po mga sa kamayagan ng mga haramang masakit. Alam namin naman na ito ay patuloy ng mahihipon, kumikilos sa puso at isipan ng bawat isa sa amin na naririto at nakarinig ng iyong mga salita. Alam namin naman na merong sa aming kalagitnaan na sa pangungusap ng iyong banal na Espiritu, ikaw ay patuloy na gumagawa sa kaluluhan. Kaya aming dalangin sa patuloy po ng gawin nito,
na Mama, ikaw pa rin ang patuloy na tumawag. Ikaw pa rin po ang patuloy na mag-usap sa puso ng bawat isa. Na kung ang sino man naman ay makita niya sa kanyang sarili na kailangan kanya, siya po ang may magpasya na tanggapin ka sa kanyang buhay. Kaya Ma, sa servisyo ito at sa mga nalala ko mga servisyo, Ma, hayaan niyo po at aming dalangin na nawa